Magandang umaga sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta pagkising sa umaga? Ito ang mga mainit na reaksyon ngayon. Tatay Digong Duterte, boto at balat na umano ayon kay Attorney Harry Roque. Panoorin natin ito. Si Attorney Harry Roque ay talagang kawawa ang kalagayan ni Tatay Digong ngayon dyan sa ICC. Yun nga no, boto at balat na umano. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe. Rom Eboy, maraming salamat. Mabuhay tayong mga OFW. At ingat po tayo palagi. Huwag natin patagalin si Attorney Harry Roque. Pero medyo masakit po ang mga butot balat ngayon dahil kahapon po kami nagmarcha lamang nagmarcha dito sa Dahig. Almost 7 kilometers po yan para kay Tatay Digong. Yan po isang unity walk para kay Tatay Digong. At ngayon po kasama ko ang mga kababayan natin, mga taga-UK, no? Mahigit 13 hours ang biyahe nila para makisali din sa marcha nito. At siyempre, pauwi na sila, pero bago sila umuwi, nakita-kita muna kami para magtakaisa. Pero alam niyo po ngayon, ang pag-usapan na Biruin ninyo mga ka-idol, no? Ito sila si ma'am, sila si madam, ay galing pa sa ibang lugar. UK, London, pumunta lang dyan sa Dahig para suportahan si Tatay Digong Duterte natin. Kasama si Attorney Harry Roque. Panoorin natin ito tuloy-tuloy ang boto at balat ni Tatay Digong. natin yung malungkot na sinabi ni Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte na bagamat in good health si Tatay Digong, siya ay butot balat na. Alam niyo po, naintindihan ko kung bakit kinailangan i-highlight ni Ma'am Elizabeth na talagang nasa mabuting kalagayan naman at kalusugan si Tatay Digong, wala nang gamot na iniinom. Kasi pag sinabi lang na butot balat, alam na natin kung ano ibig sabihin nun. Pero sinabi pa rin niya na butot balat. Ibig sabihin, napakalaki ng nawalang timbang kita Tatay Digong at literally siya ay butot balat na. Siguro naman, hindi mo na kinakailangan maging doktor para malaman kung bakit naging butot balat na si Tatay Digong. Sakit ng loob po yan. Sakit ng loob dahil nangyayari ngayon, yung pinakaayaw niya mangyari na siya ay hinuhusgahan. Alam niyo mga idol, kahit sino naman siguro mga idol, no? Kung ikaw ay solid supporters ng mga Duterte, ay talagang maawa ka sa kalagayan ngayon ni Tatay Digong mga ka-idol. Katulad nito nga na sila nasaksihan nila si Madam Elizabeth Duterte nga yun nga mismo ang nagsabi, boto at balat na umano si Tatay Digong. Kaya nga ito ibinalita ni Attorney Harry Roque dyan sa Dahig. Tuloy natin panoorin ito si Attorney Harry Roque kasama ang mga OFW galing sa ibang lugar dyan sa UK, London ito. Ng mga dayuhan. Talaga naman pong mula nung nagkaroon ng isang joint article na nagsasabi na dapat maimbestigahan si Tatay Digong for crimes against humanity, 2017 pa po yun. Sinasabi na ni Tatay Digong, ano sila, hilo? Independenteng bansa ang Pilipinas, may sarili tayong hukuman. Kung meron gusto magreklamo laban sa akin, dito sila sa Pilipinas sumarap. Dahil mababaliwala yung pagkamartir ng ating mga ninuno na nagpakamatay para magkaroon ng malaya at independenteng Pilipinas. Pero ngayon po, nangyayari na yung kanyang bangungot na siya po ngayon ay hinuhusgahan ng mga dayuhan sa mga krimen na di mano ay nangyari sa Pilipinas. Ang nakakalungkot pa po ay dalawang bagay. Sinasabi nila 30,000 daw ang mga namatay dyan sa war and drugs si Tatay Digong. Pero dun sa arrest warrant, 43 ang sinasabi nilang biktima. Pangalawa po, sinasabi nila na overwhelming daw ang ebidensya. Pero anong katotohanan? Hanggang ngayon pa lang sila na nagkukumbinse ng mga pulis na sa Pilipinas na tumisigo laban sa kanya.
humingi sila ng karagdagang panahon para ilabas ang lahat ng ebidensya laban kay Tatay Digong. And yet, ngayon pa lang po sila nakikipag-usap sa kapulisan at tumindig bilang testigo. Kaya nga po, naintindihan natin kung bakit balat buto na lang si Tatay Digong. Nasisiraan na po siya ng loob. Kaya nga po siguro nawawala na ng gana. Dahil nangyayari nga yung pangungot niya. At kaya nga si Tatay Digong nagkaganon, payat na dahil walang ganang kumain. Diba? Siyempre, iniisip niya siya lang nag-isa. Kakain siya lang nag-isa. Wala siyang kasama. Diba? Tapos, nandyan siya, nakakulong. Wala naman siyang kasalanan. Hindi naman siya napaila ng kaso doon sa ating bansang Pilipinas. Tapos ngayon, andyan siya sa dahig. Diba? Bakit nandyan siya? Sino ang nagdala sa kanya? Diba? Kaya siyempre, kahit sino naman. Tapos, si Tatay Digong ay matanda na, mga ka-idol. Ay talagang maawa ka kapag ikaw ay supporter ni Tatay Digong sa mga Duterte. Sabagay, ang hindi mga supporter ay hindi maawa dahil tuwang-tuwa sila. Diba? Pero tayo mga solid Duterte, maawa tayo sa kalagayan, sa sitwasyon ni Tatay Digong dyan sa ICC. Dapat talaga ICC, pauwiin ninyo na si Tatay Digong. Bring back home. At siyempre, napakatagal ng proseso. At dahil siya naman po ay dating prosecutor at abogado rin, alam niya na hindi makatarungan na nangyari sa kanya. Pantakin ninyo, 120 days plus na siya nakakulong, and yet wala pang probable cause. Sa Pilipinas po kasi, bago ka makasuhan sa hukuman, dumaan ka na sa proseso ng preliminary investigation. At titignan na doon kung merong ang krimen na nangyari at may posible ba na inasasakdalang gumawa ng krimen. Ngayon po, wala pang ganon. Mangyayari pa lang po yan simula September 23 sa confirmation of charges. Doon pa lang po pruebahan ng prosecutor kung mayroong probable cause. Meanwhile, 120 days na siyang nakakulong. Sa totoo lang po, sinabi naman ni Ma'am Elizabeth na butot balat, yung ibang mga anak naman talaga ay nalulungkot din dahil kada bisita nila, nakita niyo naman kung paano yung naging asta ni Mayor Baste. Lungkot. Ay talagang ang mga anak, mga idol, malungkot talaga, maawa sa kalagayan sa kanilang ama kahit sino naman, di ba? Ang mga anak ay talagang maawa kung nakulong, wala namang kasalanan, wala namang ebidensya. Maawa ka talaga, maawa ka ang ibang tao dahil sa serbisyo nga pinapakita ni Tatay Digong nga siya ay panahon pang presidente, marami siyang nagawa, di ba? Ang mga OFW, katulad nating mga OFW ay talagang natutuwa sa ginagawa ni Tatay Digong. Kaya ganun na lang kamahal sa mga OFW si Tatay Digong. Kaya lang, dahil minahal ng OFW si Tatay Digong, yun, walang pakialam ang administrasyon ngayon. Kahit anong sigaw sa mga OFW. Nalungkot siya doon sa huling araw niyang pagdalaw. Si Congressman Pulong, hindi na po humarap sa amin dahil hindi na niya kaya kaming harapin. Dahil baka siguro maluha siya. No? Hindi po mabuti ang lagay ni Tatay Digo. Yan po ay dahil sa sama ng loob. Galing mismo ni Atty. Harry Roque, hindi daw maganda ang kalagayan ni Tatay Digong ngayon dahil sa sama ng loob, di ba? Buti na lang si Atty. Harry Roque andyan palagi sa tabi ni Tatay Digong kahit hindi siya makapasok doon sa ICC, loob ng ICC, pero andyan siya palagi nakasuporta sa ating Pangulong Duterte. Yan, si Atty. Harry Roque ay talagang nagmamahal kay Tatay Digong. Kasi siya ang dating spokesperson.
Yan po ay dahil sa nangyari sa ating bansang Pilipinas, hindi lang nangyari sa kanya. Malungkot po ang nangyari sa kanya dahil nga po linabagang soberenya natin at ngayon po ay linalabag ang karapatang pantao rin ni Tatay Digong. Biruin ninyo mga ka-idol, dating presidente. Di ba? Dating presidente. Pinakidnap pa, pinadala sa ibang bansa, sa mga banyagang, mga puting banyaga. Di ba? Pinadala. Bakit hindi litisin sa ating sariling bansa? Bakit doon sa mga puti? Wala. Hindi naman alam ang mga puti kung ano ang problema sa ating bansa, di ba? At saka hindi na membro ng ICC ang bansang Pilipinas. Dapat talaga may mananagot ito kapag iba na ang administrasyon. Dapat hindi ito palampasing administrasyon ngayon. Grabe talaga, nakakaawa talaga itong sitwasyon sa ating dating Pangulong Duterte. Matanda na, pinapakulong pa. Grabe talaga itong mga nito. Mga trahidor. Trahidor naman talaga ang ito ngayong mga nakaupo dyan sa administrasyon. Trahidor. Dating presidente, pinapadala sa ibang bansa, walang passport, walang visa. Pwede ba yun? Ano yun? Hindi yan legal, di ba? Hindi yan legal. Pagpadala doon nga walang passport, bakit nakapasok doon? Sa dahig. Bago po ako magpatuloy, lumarating ang pagkain namin tanghalian, pero tanungin ko muna po itong ating mga kababayan. Anong nararamdaman nyo nung nabalitaan nyo na butot balap na si Tatay Digong? Unahin po natin dito, no? Ito po ang namumuno nitong grupong to. Ito po, 2015 na pa, ay DDS lang. Tayo po, si Emily, no? Si Emily po ay DDS na 2015 pa lamang. Balik-balik po sila rito, ha? Ilang oras kayo sa England papunta rito? Sumatsan? 13 hours. Balik-balik po yan. Ilang beses ka na bumalik mula nung kinulong si Tatay Digong? Opo, doon nakasampung beses na kumulay ko. 10 beses. Napakagastos po niyan. Magkano rin ang gastos nyo? Dahil kada punta nyo rito, nag-aarkila kayo ng bus at nag-aano kayo ng hotel. No? Magkano kada punta nyo rito? Well, napakalaki po ng gastos po. Yan ang tunay na supporter. Sariling gastos, hindi binayaran, hindi bayad, di ba? Nagpunta lang sila dyan para ipakita na mahal nila si Tatay Digong. Pinapakita nila ang kanilang pagsuporta. Di ba? Sariling pira nila, hindi bayad. Hindi pira ng pira ng kaban ng bayan. Kasi sa hotel lang, tsaka sa bus pa, o syempre pagkasin pa namin. Pero yan po ay galing sa bulsa namin. Voluntary po ang pagpunta namin dito. Hindi po namin iniisip ang aming gastos. Ito po ay para kay Tatay Digong. Para ipakita po namin ang buong suporta at pagmamahal po sa ating mahal na Tatay Digong. Kami po ay nalulungkot noong nalaman namin, narinig po namin, attorney, ang live po ni Ma'am Elizabeth na nagsasabi na gano'n na nga po kalagayan ni Tatay Digong. Ayun mga ka-idol, napaiyak si Madam habang siya ay nagsalita, di ba? Napaiyak siya dahil naawa siya kay Tatay Digong at narinig niya ang mga sinasabi ni Ma'am Elizabeth Duterte. Sakit po sa amin na mga supporter ni Tatay Digong na nagmamahal sa kanya. Kung ano po ang kalagayan niya. Sana po maparinggan ng ating government ngayon, lalo na sa ating presidente ngayon na si President Marcos. Sana mapakinggan niya ang mga hinaing ng lahat ng mga tao na nagmamahal kay Tatay Digong. Nakauwi na po siya. Yun lang po ang hiling namin. Yun lang po ang pinapanalangin namin na makauwi po ng matiwasay na maayos si Tatay Digong. Si Tatay Digong po ay 80 years old na.
nasa loob ng ICC detention center na dapat wala siya diyan. Ginawa niya na maayos ang Pilipinas. Siya lang po ang nakapagbigay ng maayos na buhay sa ating mga Pilipino sa Pilipinas. Yan po sana ang maisip ng mga tao na gumawa nitong krimen kay Tatay Digong. Biro mo naman, binyahin nila si Tatay Digong, walang passport. It's illegal. Illegal po ito niya ang pagdala na kay Tatay Digong. Yan po sana ang iniisip nila. Biro mo walang passport, nakarating si Tatay Digong ng dahil. Tapos, si Tatay Digong ay may sakit, mahina na. So dapat po, yan po ang iniisip ng mga Marcos ngayon. Si Tatay Digong lang po ang nakapag-libing sa tatay ninyo. Sana po, maisip nyo rin yan. Ayun nga no, mga ka-idol, no? Wala talagang utang na loob ito si Marcos Jr., no? Grabe. Hindi pa ba siya nabibingi sa mga tao na nagsasabi sa kanya walang utang na loob, walang iba ang nagpalibing sa kaniyang mismong ama, kundi si Tatay Digong Duterte lang ang nagpalibing nga na presidente sa bansang Pilipinas. Maraming presidente ang dumaan pero walang kahit isa ang nagsasabi nga ipalibing si Marcos Sr. noon. Dumating si Tatay Digong Duterte bilang Pangulo, pinalibing niya. Tapos ngayon, ano ang ginanti ni Marcos Jr.? Ipinakulong niya, pinadala niya sa dahig, pinadala niya sa banyaga. Diba? Ngayon nagpabingi-bingi yan. Siguro nabingi na yan. Hindi lang isang tao, 10 tao ang nagsasabi nga walang utang loob. Ang nagpalibing si Duterte. Walang aksyon. Ang kapal talagang mukha nitong Marcos na ito. Dapat talaga, kung iba na ang presidente ang administrasyon, dapat may mananagot sa kuha ni Tatay Digong. Mananagot dapat yan. Pananagutin dapat ay talagang pananagutin, mga ka-idol, itong administrasyon na ito. Dahil hindi na tama ang ginagawa nila. Mismong presidente, dating presidente. Diba? Hindi niya alam naman siguro ni Marcos si Duterte ay minamahal pa rin sa mga Pilipino, mas lalo na sa OFW. Mahal na mahal namin si Tatay Digong. Yun. Maraming salamat sa iyong madamdaming pananalita, no? Pero alam nyo, ang katunayan yan, ang malungkot, hindi lang nalinabag nga yung karapatang pantao ni Tatay Digong. Pero malungkot, siguro, akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Part 2, Marcos forever. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahig dahil sa ginawa mong pangingid na papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo'y nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis ng Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin yan ng ating mga kapwa Pilipino. Pero, hindi po imposible yan. Nakapatuhin na kayo ng mga taong bayan pag may nangyari kay Tatay Digong dito sa dahig. Mali kayo kung sa akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng dahig si Tatay Digong. Pag minangyari, pangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos. Hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo yan. Mag-aral kayo ng kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya?
hindi malayo, ganyan din ang gagawin sa inyo. Hahatawin kayo ng taong bayan sa galit pag may nangyari kay Tatay Digong. Kahit saan pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo at hahataw sa inyo. Hindi ko sinasabing gawin yan. Ako'y Kristiyano, hindi ko sinasabing dapat gawin yan. Pero ganyan po ang posibleng mangyari sa galit, sa hagupit ng sambayanang Pilipino pag may nangyari sa inyong lahat. Ang pag-usap